ang sinasabi ko nga is, contrary to conventional wisdom, I don't really think that we should be remembering history all that much. Ipapaliwanag ko yung sarili ko. Parang lang tinanggalan mo tayo ng trabaho. Hindi ko tinatanggalan ng trabaho mga historiador. Ang sinasabi ko kasi dito, from a psychological standpoint, no? Kung may mga psikologista dyan at ako'y nagkakamali, pakikoreksyon na lang mo. Pero from a psychological standpoint, people remember bad things. Definitely. People don't remember good things. Laging away namin ng girlfriend ko yan eh. Oo. Kasi inaalala ko lang yung mga masamang nangyari sa amin. People remember bad things. Kasi yun ang nagsa-stand out sa isipan ng mga tao, yung bad things. Okay. So, if we're trying to remember what happened in our past, ang nangyayari is, ang nare-remember natin ay yung mga bad things na nangyari sa atin. Oh. Diba? So, ibig sabihin, Van, di ba minsan sinasabi natin, parang walang naging pag-unlad ng Pilipinas? Di ba sa history natin, nasasabihin natin, parang walang pag-asa, parang nakaka-depress ituro ang kasaysayan. So, Van, ang sinasabi mo dito, baka lang ang naaalala lang kasi natin, yung bad things. Ibig sabihin, in between, may mga good things na nangyari? Oo. Talaga? So ang punto ko nga is, kaya hindi ko nga masyadong gusto yung ginugunita yung mga nangyari. Hindi ko masyadong ginugunita yung mga nangyayari in the past. Bira ako pumunta sa mga bira ako pumunta sa mga commemoration, celebration, etc. Kasi ang trabaho ko bilang historiador, not so much i-commemorate kung ano man yan, di ba? No? Ang trabaho ko, para ulit-ulit ko din itong binabanggit, is to use the past, no? Balikan yung nakalipas, para ipaliwanag yung kasalukuyan. Kasi nangyayari, kapag nakafocus ka sa mga individual events, nagko-commemorate ka niyan, nagiging ritualistic na, ritual na yan, na bagaman konektado pa rin sa kasaysayan, feeling ko, hindi yan ang pangunahing function ng historiador at saka ng history. Okay, so, that's the first point. Second point, no? Gusto ko nga nag-agree nga ako doon kay Xiao na nilalangaw na maski nung unang panahon pa yung EDSA because EDSA was just a happy memory before. It was happy memory. Happy memory siya, so kinalimutan na siya ng lahat ng mga tao. Binalik lang naman, at ewan ko kung tatanggi pa si Xiao dito, obvious na obvious to. Binalik lang naman nila yung EDSA, number one, katulad nga na sinabi ko kanina, kasi lumitaw si Bongbong Marcos, nagmumukhang... Hindi lang. I stretch it back sa paglitaw ulit ni Noy Noy sa pagkamatay ni Tita Cory. Yung pa. Mas matagal pa. So, kaya nga, ang existing nga na komento ng maraming tao, kasama na ako, is that pinopoliticize yung EDSA. Binubuhay yung EDSA kasi may political objective na, no? Van. So, ibig sabihin, yung pagkamatay ni Rizal, di ba? Wala na yun. Pero kung may kamag-anak si Rizal na ginagamit yung pagkamatay ni Rizal at biglang yung kandidato na yon after the revolution naging isang corrupt na politician na ginamit si Rizal, pwedeng masira si Rizal. Pwede, kung marami sila. Hindi naman na yan ng isa Hindi, oo nga. Ibig sabihin, hindi yan nakakaya ng isa, na-identify dalawa. kasi yung event sa isang grupo ng tao na whether they deserve it or not, whether they deserve it or not, ay nagkaroon ng negative. Correct. Kasi ang problema nga kasi dito sa ang problema nga dito sa may EDSA, bago natin puntahan yung topic natin, ang problema natin dito sa EDSA is that ang unang-unang
ang unang-unang sumakay talaga dito ay si Cory Aquino, no? Now, Malamang sasakyan niya yan kasi siya nga yung beneficiaryo dyan eh. At pero, isa sa nanguna. pero hindi mo na kailangan sakyan yun kasi nag-benefit ka na doon eh. Si Cory Aquino is a beneficiary kasi nangyari ang EDSA without Cory Aquino. No? Tapos, No, but she prepared the people because of the boycott. Okay? Do not take that out of the equation. 6-day boycott na yung EDSA. Yung EDSA lang, hindi lang in-expect na mangyayari. It was a spontaneous event. precisely, yun nga yung sinasabi ko. No? Okay. So, sinasakay ni Cory kasi wala nga siya doon when it happened. So, para mapaliwanag na nandun siya, no? Hindi siya nandun as EDSA unfurled. So, ang ginagawa nila, inatrust nila ngayon yung EDSA na hindi lang February 22nd, 23, 24, 25 yung EDSA, na yung EDSA ay nakakabit pa sa prior events. Now, hindi pa sila nagkasya doon. Dinamay pa nila si Ninoy Aquino. Pag pinalalabas nila, pinahaba yung causality. Ibig sabihin na sinabi, yung assassination ni Ninoy Aquino, dahil Konektado. pumunta siya dun sa Pilipinas, bumalik sa Pilipinas para kausapin si Marcos, at namatay siya, ay mitsa. Yun yung sinasabi ng iba, mitsa ng People Power Revolution. So, pinahaba yung... Dalawang taon ang pagitan, ha? Dalawat kalahati, di ba, no? Dalawat kalahating taon yung pagitan. So, pinapahaba kasi pinasakay din nila, actually, ang term ko na ginamit ko kanina ay karga eh. No? Pinasakay din nila sa EDSA, di sumakay si Cory Aquino sa EDSA. Pinasakay din nila ngayon Si si Ninoy. Ninoy Aquino. Pagkatapos, afterwards, yun nga, tama ka dun eh. Pagbalik ni, paglitaw ulit ni Noy, no, nung namatay si Cory Aquino, sinakyan din ngayon ulit ni Noy Aquino yan. Tapos, 6 na taon, lahat sila sumakay doon, di ba? Yung buong Liberal Pagkatapos, Party. sumakay silang lahat doon. So, obviously, ang dami na nilang sumakay, medyo nabigatan na. So, anong nangyari sa EDSA? Na-transform ang EDSA From a good, happy memory. a happy memory, which means people have already forgotten it kasi it's a happy memory already. Binubuhay siya ngayon bilang isang bad memory, isang bad dream Pang-asar. dun sa para may reason eh. Kasi kasama ko nga si Leloy doon sa interview. Sabi nga, tinanong kami ni brother John. Sabi ni brother John, do we have plans to go to EDSA? Sabi ni Leloy, that's the thing, brother, no? Several years ago, hindi ako pumupunta sa EDSA. Si Leloy na Oo, nagsabi sabi niya ni na. Leloy, hindi siya pumupunta sa EDSA before. Di ba, no? Pero ngayon, parang sabi niya, feeling niya, parang compelled siya to go to EDSA. Precisely because, yun niya, pilit binubuhay ang EDSA bilang isang bad memory, no? Not so much yung success ng EDSA, kung hindi what prompted EDSA. So, papansinin mo lumalawak yung EDSA. Hindi na lang yung 4 days, kung hindi, kung ano pa yung nasa likod ng 4 days na yon, which is essentially The martial law period to the fall of Marcos. or yung dictatorship Okay, ganito. Marcos. Oo. Ako, actually, Van, matagal ng diskurso namin ito ni Dante Ambrosio nung pangbuhay siya, which is many years, even before the Duterte thinking. Of course, pagandang patay si Dante. Correct. So, ang sabi na Sumalangit ako, naman ang kanyang matagal na akong naniniwala doon sa sinasabi niya na yung EDSA People Power Revolution ay hindi yung 4 na araw lang. Yan yung sinasabi niya. Kailangan mong i-take in consideration yung struggle ng martial law period. Especially, tinitignan mo ang isang bagay bilang isang proseso. Kasi historian eh. So, ang goal namin doon ay ituro sa bata na, number 1, hindi ko mo ibinigay mo ang iyong kalayaan, isinuko mo yan, at gusto mo mabawi ulit, magsasayaw ka sa EDSA at mababawi mo ulit ito. Kasi yun yung implication na nakita namin
doon sa pagtinuturo mo ang 4 na araw na EDSA ay isang peaceful revolution, which is a fact na generally peaceful siya, pero kailangan ipakita mo pa din na buo yung struggle na nung una pa, ginagawa na ng maraming sektor. Yun lang. So, pero kasi ano ba yung nangyayari ngayon? In short, ang gustong sabihin is, ang isang pangyayari ay hindi nangyayari overnight. Exactly. Or 4 days. Exactly. Or 1 week. Exactly. May mahaba siyang ugat, no? In which case, kaya nga yan ang problema ng mga historiador na sinusulat ko nga, hindi ko pa natatapos. Binubuo ko para doon sa essay na ibibigay ko kay Jobal Jonathan Balsamo para doon sa PHA, yung tungkol doon sa Rizal, no? Na ito nga, from a metaphysical standpoint, ibig sabihin po ng metaphysica ay sa level ng teorya, no? Sa level ng abstract, no? Sa abstract level, sa philosophical level, no? Ang lumalabas is that dalawa kasi po yan eh. Kasaysayan, capital K, at kasaysayan, small letter K. Okay. Ang kasaysayan, big letter K, metaphysical yan. Ibig sabihin, yan yung kasaysayan na nakikita mo, kahit yung hindi mo nakikita, yung kasaysayan na nasulat na o hindi pa nasusulat. Diba, no? Kasi yan yung philosophical na kasaysayan. Yung small letter K, yan yung kasaysayan na nag-i-exist. Yan yung nagawa na ng mga historiador. No? Now, nakukonfuse yung maraming mga tao kasi iniisip nila na yung kasaysayan lang ay yung small letter K, yung nababasa lang sa libro, yung nababasa lang sa ano. Pero hindi yan ganon. Kasi ang kasaysayan, by definition, is yung kwento ng yung kwento ng buhay ng tao simula nung umpisa hanggang sa kasalukuyan at hanggang sa hinaharap. Kumbaga, nasan itong event na ito sa general configuration of things? Na hindi pa nasusulat yan ng mga historiador, pero yan ay nag-i-exist. Kasi tatandaan nyo, ang kasaysayan po ay koneksyon ng nakalipas sa kasalukuyan. So, pwedeng yan ay nasulat na ng mga historiador o pwedeng hindi pa yan nasusulat, di ba, no? Susulatin pa lang or po pwede nga talaga na hindi talaga pwedeng masulat. Pero dahil hindi siya nasusulat, hindi ibig sabihin na hindi siya nag-i-exist. So, medyo philosophical yung concept. Parang Medyo philosophical yung concept. Kasi, ganito, halimbawa, Xiao Chua, no? Ay ng chicks. 3 o 4 na chicks, sabay-sabay. Correct. Walang nakakita. Correct. Walang nagsulat dito. Wala. No? Walang nakadokumento rito. Ito ba ay nangyari o hindi? Ang nakakita lang si Xiao Chua lang tsaka yung babaita, yung mga babaita. Pero hindi siya nire-report. Ito ba ay bahagi ng kasaysayan o hindi? Hindi bahagi yan. Ha? Kasi you have to prove it. Walang dokumento. Kaya nga, small letter K yun. Pero sa big letter K, ito ay nangyari. Diba, no? And therefore, bahagi siya ng kasaysayan. Therefore, bahagi siya ng kasaysayan na philosophical. Diba? So, pero hindi mo malalaman yun ng basta-basta. Unless merong magkwento doon sa mga Babaita. doon sa mga testigo o kaya basta may mga sources, no? So yun yung pinag-uusapan. So ang philosophical dito na issue is from a philosophical standpoint, lahat ng mga pangyayari sa nakalipas at sa kasalukuyan, lahat ay magkakarugtong-rugtong doon sa malaking K na kasaysayan. So therefore, kung babalikan natin yung sinasabi ng nasirang Dante Ambrosio na isang napakagaling na historiador, no? Kung babalikan natin yung sinabi na nasirang Dante Ambrosio na ang pagpapaliwanag sa isang partikular na kaganapan, halimbawa EDSA, hindi lang siya limitado doon sa isang linggo, hindi lang siya limitado doon sa nakalipas na buwan, hindi
ibig sabihin, kailangan mong i-connect yung EDSA, for example, kila Andres Bonifacio. At i-connect mo sila Andres Bonifacio doon kila Lapu-Lapu. Definitely. Yun ang kaso, wala pang historiador na gumagawa niyan. Pero hindi wala ibig ba? sabihin, halimbawa lang, for the sake of discussion lang. Halimbawa, wala pang gumagawang historiador niyan, pero hindi ibig sabihin na hindi nag-i-exist Yung connection. na Yung yan. connection. Oo. So, ibig sabihin, kaya din yung may ilang mga historiador na kinonekta, halimbawa si Ray Ileto, yung nangyari kay Rizal at yung nangyari kay Ninoy Aquino. Di ba? Oh. So, hindi ka mauubusan ng mga historiador o kung sino pa man na magsusumikap na i-establish yung connections na yan. Yes. Diba, no? Yes. Okay. So, from a historiographical standpoint, sa big letter K standpoint, yung connection na yan exists. The only thing left para sa isang historiador na gawin ay patunayan na nag-i-exist yung yes. ano na yun sa pamamagitan ng pagpo-provide ng ebidensya, no? Na po pwedeng dokumento, po pwedeng testigo, Correct. testimonya, artifacts at kung ano-ano pa, no? Okay. So yun yung nagiging issue. So kaya lang ito na medyo mahaba, no? Hopefully hindi pa kayo Naiinip. o kaya nahihilo or something. Oo. Now, kaya lang, no, sa ating mundo ngayon, no, sa mundo ng mga ordinaryong tao, kahit na sa mundo pa ng mga historiador, hindi araw-araw pinag-uusapan yung filosofiya, 'di ba? Ang pinag-uusapan hindi yung philosophical na connections ng mga yan. Hindi. Kung hindi, ito ba yung connections ba na ito ay napatunayan na or napakita na gamit yung mga ebidensya. Yes. O in short, yung naratibo ba na yan ay nag-i-exist o hindi. Okay. Now, yung narratives na yan na nagko-connect ng past with the present, no? Siyempre, gagawin yan ng historiador. Or kahit na hindi historiador, basta merong gagawa niyan. Kasi hindi yan mag-i-exist kung walang gagawa. Correct. Diba? Okay. So, ngayon, siyempre, yung gumagawa niyan, may kanya-kanya siyang dahilan kung bakit niya ginagawa yung connections na yon. That's why, ang ginawa ng mga dilaw dito is, gusto kasi nilang, number one, i-legitimize si Cory Aquino. Kasi, kahit kalagitnaan pa lang ng EDSA, no? Kung aamin lang si Manong Johnny. Kasi hindi rin naman nag-i-expect si Manong Johnny na mapupunta kay Cory Aquino, yung alam mo yon? Oo, yung Nagsisimula yung EDSA. Wala naman sa consciousness ni Manong Johnny si Cory, di ba? Kaso ang problema niya ni Manong Johnny, wala siyang tao. yung pumunta sa EDSA, sinisigaw pangalan ni Cory. Cory. Oo. So medyo bandang uli, natanggap niya na rin yung katotohanan, oops, hindi ako magiging presidente after ng Kasi nasabi nila, or hindi magkakahunta. Hunta naman yung in-expect ni Manong Johnny na part si Cory at siya. Hindi yun lilitaw. Oo. So si Cory Aquino, kaya lang ang problema, sa naratibo, di ba? Kasi siyempre, ang nagsusulat pa lang ng naratibo nun ay ang mga journalists. Yung mga journo, yung nagko-cover, yung nagko-cover nung events. Kasi sila pa lang, hindi pa mapapasok ang mga historiador sa Hindi eksena. pa, journalist lang. Kasi, ano pa ito nangyayari pa lang History in the making. Oo, nangyayari pa lang. So, siyempre, ang isusulat ng mga journal niya, nakafocus yung kwento kila Ramos, kay Enrile, kila Hunasan, yung mga Ramboys, di ba, no? Kay Cardinal Sin. Yun. Wala pa sa diskusyon si Cory Aquino. So, bandang uli, nagkaroon siyempre, dahil si Cory Aquino na ang makikinabang dito sa EDSA, siya ang magiging pangulo, siyempre, magkakaroon ng pangangailangan na magkaroon ng legitimacy yung pagpasok sa eksena ni Cory Aquino. That's the reason why
yun yung unang beses na pahahabain nila yung EDSA. Hindi nila sisimulan yung EDSA sa 22. Sa military coup Oo. na nag-fail. Hindi nila sisimulan sa 22 yung yung EDSA. Sisimulan nila yon much earlier. 1983. Oo. Pagkatapos, yun nga, eventually, ikakabit nila yan kay Ninoy Aquino. Kasi sa totoo lang naman, ano ba ang naratibo ni Cory Aquino kung hindi siya ay may bahay Ni Ninoy Aquino? So, ultimately, merong pangangailangan, may need, na yung EDSA ay ikabit kay kay Ninoy Aquino. Hindi dahil sa kung ano pa mang dahilan, kung hindi dahil presidente si Cory Aquino pagkatapos ng People Power. So may ganong connection niyan, 'di ba? Tapos Sinasabi mo ba, yung ginawa nilang pagkonekta dito ay hindi valid? hindi ko sinasabi yun. Kasi sinasabi mo nga, pwedeng gawin yun. Oo. Pwedeng gawin yun. Kaso, nung ginawa nila yun, nakabit tuloy ngayon, yung People Power kay Ninoy, kay Cory, na nung binanatan ngayon yung mga Aquino, pati yung EDSA, nasama ngayon. Kasi ang nangyari, kumbaga, na mighty band silang lahat sa isa't isa. Hindi, kasi pwede namang Ninoy, Cory, EDSA, magkasama, di ba? Okay lang. Pero kasi yung anak, si Pangulong Noynoy, Kinabit niya rin yung sarili correct. niya. Ang nangyari, siya'y nanalo dahil siya ngay anak ni Cory at ni Ninoy, na siyang may dulot ng EDSA. Yun yung Or, nila. anak siya ni Cory kasi tandaan nyo, yung ni Noynoy 2010 kakamatay ni Cory Aquino eh. Si Cory ang mas nagagamit nung 2010 Kasi, hindi si Noynoy kasi kakamatay nga lang eh. Kamamatay ni Cory sa panahon na pababa ang popularity ni Gloria. At ang nangyayari, nagiging ngayong yardstick ng corruption ni Gloria yung honesty ni Cory Aquino. So ganun na nangyari, doon napunta yung Hindi usapan. nakakalimutan nga yung ano na yan eh, yung punto. Yung punto na yan eh. Oo. So, andun ngayon, si Noynoy Aquino, forced by circumstance, na sumakay kay Cory Aquino. Kasi, kung hindi siya sasakay kay Cory Aquino, hindi natin alam kung anong mangyayari, no? Pero, naisip nila, kailangan nilang sumakay kay Cory Aquino para masigurado yung pagkapanalo ni Noynoy sa 2010. Kasi, siyempre, crucial na rin dito, umatras nga, di ba, si Mar. So, ang ibig sabihin nito, siguro, ako conjecture ito, nanguhula lang ako dito. Siguro, na raramdaman na ni Mar na kung siya ang kakalaban kay Manny Villar kay Manny Villar. Si Manny Villar ang malakas nun eh. Oo. Si Erap nga, nananahimik lang nun eh. Oh. Na kung siya ang lalaban kay Manny Villar, baka tagilid o mahirapan o basta hindi sure win, kumbaga, di ba, no? Hindi sure win. So siguro napagdesisyonan ni Mar na sure win siya as Vice President. Pero as it turns out, hindi rin pala siya sure win as Vice President. Kasi naging dark horse si Mayor Dina eh. So, bababa siya sa bise, si Noynoy ang kasi yung pangalan ni Cory Aquino napapag-usapan eh, di ba, no? Dahil nga sa konteksto nga na binanggit na ni Xiao, no? So, nagkaroon ngayon ng komplikasyon doon sa EDSA narrative, di ba? Kasi yung EDSA narrative, paulit-ulit ko sinasabi, yung EDSA narrative na dapat sana'y natapos na, di ba, no? Sama nga si Xiao, 1990s, wala na yung EDSA eh, hindi na yan. Oo. Philippines 2000 exactly. na si Ramos. Exactly. Hindi lang sa happy memory na kinalimutan na kahit yung facts about the Marcos dictatorship, wala na rin. na isa siyang diktador, na walang demokrasya doon, is more or less an established fact that people just, hindi na yan dinidebate noon. Oo.
Nakamove on na nga yung tao noon. Lumampas na nga doon. Oo. Lumampas na nga doon. Eh kaya nga, di ba, kaya nga may 50 rule, ang 50-year unwritten rule ang mga historians about their topics. Para makalimutan na yung yung kasalukuyan. Yung emosyon. Oo. Eh bakit nga na-resurrect tong mga ito? Eh kasi nga, dahil Tumatakbo. nakay At tumatakbo yung mga anak-anak. Mm. Okay, so ano yung isang pinupunto mo siguro dito, Van, na yan din yung top title natin ngayon. Ibig sabihin, yung mga interpretasyon natin ng mga nangyari sa nakaraan is not necessarily bunga ng mga totoong nangyari sa nakaraan, pero kung paano natin ito binabasa sa kasalukuyan at kung paano natin ito nagagamit sa kasalukuyan. Ulitin mo para sa mga hindi masyado nag-pay attention. Ganito yan. Ibig sabihin, yung interpretasyon natin sa kasaysayan ay hindi necessarily nanggagaling sa kung ano yung totoong nangyari sa Nung nakaraan, panahon yun. kundi yung kung paano natin ito binabasa sa kasalukuyan, batay sa ating mga gamit, o kung ano ang mahalaga sa atin, o ano ang mga politika natin.